Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo at para magpahayag din ng katotohanan. Tinawag tayong lahat ng Diyos para maging liwanag dito sa mundo na maging kaisa ni Kristo. At ang mga mananampalataya na naging kaisa ni Kristo ay yung mga tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Tayong mga tao dito sa mundo ay hindi nabubuhay dahil lang sa pagkain nating kinakain, kundi dahil sa presensya ng spirito ng banal na spirito na nananahan sa ating katawan. At kilala ng banal na Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa kanya, na iniibig ang Espiritu Santo sa kanilang katawan. Sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon tayo ng komunikasyon sa kanyang Ama. Ang katotohanan, si Kristo ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay ang sinugo ng banal na Espiritu para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na templo ng banal na Espiritu ang katawan ng bawat tao at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang siyang may gawa ng ating buhay, na siyang nagmamay-ari ng ating katawan at kaluluwa, ay ang siyang Alpha at Omega, na siya ring nananahan sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, templo ng banal na Espiritu, at ang buong katawan ng buong sangkatauhan ay templo rin ng banal na Espiritu. Pero maraming mga kaluluwa ang naging mapagmataas at mayabang sa banal na Espiritu, na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Si Satanas ay dating anghel ng banal na Espiritu na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu kasi gusto ni Satanas na siya yung maging kataas-taasang Diyos. Pero ang ating katawan ay pag-aari ng banal na Espiritu at hindi yun pag-aari ng demonyong si Satanas. Ang layunin ni Satanas ay linlangin ang bawat kaluluwa ng bawat tao, nakalabanin ang Espiritu Santo na nananahan sa kanilang katawan, na siyang Diyos na banal na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Kung kaya maraming kaluluwa ang naligaw ng landas at naging kaisa ng demonyong si Satanas. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Tatay Digong. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu at tagapagsalita ni Kristo, dahil templo rin ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu ang aking katawan, at siya yung Diyos Ama ng aking kaluluwa, na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala siya na siya lang yung nag-iisang Diyos na banal, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, at kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo, na naglalakbay na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Tatay Digong. Si Tatay Digong ay pinahayag sa akin ng banal na spirito na isa siyang espiritong mandirigma at siya ay agila ng silangan. Gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan na walang sinungaling na makapanlilin lang sa Espiritu Santo, na siyang banal na Diyos, na siyang may gawa ng ating buhay. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu ang katotohanan na ang ating bansa ay ang kanyang lupang hinirang. At ang totoong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na dito sa ating mundong ginagalawan, ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa spiritong masasama na siyang mga kampo ng kadiliman.
ipinahayag ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang umidolo ka sa mga bulaang propeta, sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sapagkat ang banal na spirito lang ang siyang nag-iisang Diyos na banal na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan ang siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Ang mga pari ng Romano Katoliko at yung mga naging kaisa ni na Aaron at Moises ay mga bulaang propeta. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na sinasamba ang banal na spirito. Sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Ang katotohanan, bago pa man nilikha ng Diyos Ama ang langit at lupa, si Kristo ay kasama na ng banal na spirito na siyang totoong amang espiritual, na siyang ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Dahil si Kristo ay espiritu at ang banal na spirito ay espiritu at ang espiritu ay Diyos. Kung kaya sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa dahil parehas silang banal na spirito. Ang kanilang layunin ay magpahayag lang ng katotohanan. At ang katotohanan, ang banal na spirito ang siyang nag-iisang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Si Tatay Digong, honestly, sa aklat na to, nasusulat yung kanyang pangalan. Para patotoo, ipakita ko sa inyo. At dito sa aklat na to, ipinahayag ko sa tulong ng banal na spirito na siyang nananahan sa aking katawan, na siyang Diyos na aking sinasamba, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na ilathala ko dito yung katotohanan na si Tatay Digong ay isang tao dito sa mundo na may kaluluwa ng isang mandirigma na ang layunin niya ay magpahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Narito ang pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. Sa araw na to, ang topiko ay si Tatay Digong. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma na nasa panig niya, na naglalakbay sa spirito at katotohanan, at si Tatay Digong ay may bagwis ng agila, may mata rin siya ng agila, at hindi mo siya kayang i-down dahil si Tatay Digong alam niya yung katotohanan. So si Tatay Digong lumalaban ng ayon sa katotohanan sa kanyang mga sinasabi. At si Tatay Digong hindi niya sinasamba ang mga kampo ng kadiliman, minumura niya. Honestly, ipinahayag nga sa akin ng banal na spirito na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, naging tanyag ang ating bansa at kilala na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At honestly, yung mga taga-ibang nasyon na dumating sa atin, ang nagdala ng relihiyong Islam. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na nung unang panahon ng ating bansa ay walang relihiyon. Pero ang mga tao ay namumuhay ng malaya at mapayapa. Ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taga-ibang nasyon na may mga kasama silang misyonero ng relihiyon ng Islam, kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Sa paglipas ng panahon, ipinahayag sa akin ng banal na spirito, dahil templo ng banal na spirito ang aking katawan, at siya yung nagbibigay sa akin ng buhay, siya yung Diyos na tumawag sa akin para magpahayag din ng katotohanan, na siya lang ang Diyos na dapat sambahin, purihin at ibigin ng bawat tao. At kailangan na ng tao na magsisi,
tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Kanya para patawarin ng banal na Espiritu ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ang kaluluwa nila ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno na maging kasama ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na sa paglipas ng panahon, yung isang malalayag na lalaki ng pangalan ni Ferdinand Magellan ay napadpad sa ating bansa at siya yung nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Ipinahayag ng Panginoon na wag ngang gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin sa inyong lupain. Ako lang ang Diyos ninyo. Nasasaad din sa banal na kasulatan na huwag kang gagawa ng idolo na siyang tatawagin mo ditong amang espiritual dahil tanging iisa lang ang nag-iisang amang espiritual at iyon ay ang amang nasa langit. Ang banal na espiritu na hindi natin nakikita ng ating mata ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual na nasa langit na siyang nagsugo kay Kristo. At kay Kristo mo lang tatanggapin ang banal na espiritu kung pagninilay-nilayan mo yung mga aral ni Kristo. Sinabi ni Kristo na templo ng banal na espiritu, ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang presensya ng banal na Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At kapag nilapastangan mo o sinalungat mo at kinalaban mo ang banal na Espiritu dahil sinira mo yung kanyang sagradong tahanan dahil sa mga karangyaan at kayamanan dito sa mundo, yung mga kalaswaan at kamunduhan, hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu. At dahil ang puso mo ay naging sa halimaw, hindi ka namuhay sa Espiritu at katotohanan, ang layunin mo ay maghasik ng kasamaan. At ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu Santo na nasa aking katawan, na ang relihiyong dinala ni Ferdinand Magellan ay hindi sumasamba sa kanya, kundi sa mga rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. At ang iniidolo ng mga taong to, ng mga pare, ay ang kanilang Papa sa Roma na siyang tinatawag nilang Holy Father. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan ang siyang totoong banal na ama ng ating kaluluwa. Yung Papa ng Romano-Katoliko, yung mga pare, honestly, mga tao rin sila na katulad natin at wala silang power over sa atin. Hindi natin dapat silang iduluhin at paniwalaan dahil sila ay mga kampo ng kadiliman na naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo para linlangin ang kaluluwa ng mga tao na huwag sumampalataya at magpuri sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo na nanahan sa katawan ng tao. Ang mga bulaang propeta ay mga kampo ng kadiliman na siyang mga naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Nalinlang ang ating mga ninuno ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Ito yung katotohanan na ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na nananahan sa aking katawan. Dahil nakilala ko na ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ay siya ring isang Espiritu na nasa katawan ni Kristo. Ang naging misyon ko ay sumunod sa yapak ni Kristo na ipahayag ang katotohanan na tanging ang banal na Espiritu na nasa katawan nating mga tao ang dapat lang nating purihin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran para maging kaisa tayo ni Kristo
sa iisang totoong iglesia ng Diyos, na ang banal na Espiritu Santo lang ang sinasamba at kinikilalang amang espiritual. Hindi yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa ating mundo. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na si Tatay Digong ay isa sa kanyang mga tupa, isa sa kanyang mga espiritong mandirigma na lumalaban para ipahayag ang katotohanan. Dahil alam ni Tatay Digong ang kasaysayan ng ating bansa, hindi siya kayang linlangin ng kanyang mga kalaban. Kasi ang laban na naman talaga dito sa ating mundo, hindi naman laban sa laman at dugo, kundi laban sa spirito masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ang ating bansa ipinahayag sa akin ng banal na spirito na pagkatapos tayong sakupin ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko, naglaban ang Amerika at ang Espanya at ng panahon na yon, napagkasunduan sa Treaty of Paris sa Paris na ang mga Amerikano ang siyang maghahari sa ating bansa at aangkinin ng Amerika ang ating bansa. Kung kaya ang ginawa ng mga Espanyol pagkatapos nila tayong sakupin ay ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, kung kaya tayo ay sinakop din ng mga Amerikano. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na ang Roman Catholic leaders at mga Amerikano ay pinahayag sa akin ng banal na spirito na silang mga kampo ng kadiliman, silang mga magnanakaw, sila ang mga leaders na nanakop sa ating bansa na sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa. At ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang kanyang pagdating ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging siya lang. Dahil templo ng banal na Espiritu Santo ang aking katawan, siya yung nagsasalita para ipahayag yung katotohanan. Ang aking katawan, ang may gawa ay ang banal na Espiritu. Ang aking kaluluwa ay anak ng banal na Espiritu. Sa banal na Espiritu Santo lang ako nagpapasakop at siya lang yung sinasamba ko at kinikilala kong aking amang espiritual at Diyos na siyang may gawa ng aking buhay. Sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Honestly, yung Espiritu Santo nananahan sa katawan ni Kristo ay nananahan sa aking katawan. Naging matapang ako, palaban, at wild, kung masasabi, dahil wala akong kinakatakutan na dito sa mundo. Hindi ako takot sa mga pare, hindi ako takot sa mga Amerikano. Dahil alam ko na yung katawan nila, templo rin ng Espiritu Santo, at ang may hawak din ng buhay nila ay mismo ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na nakikinig sa kanyang mga salita at sa kanyang boses. Ang mga aral at salita ni Kristo, sinabi ni Kristo hindi nagmula sa kanya, kundi sa amang nagsugo sa kanya. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo, templo ng banal na Espiritu. At parating kasama ni Kristo ang banal na Espiritu na siyang Diyos Ama na siyang nagsugo sa kanya. At katulad ko, dahil templo ng banal na Espiritu ang aking katawan, parati kong kasama ang banal na Espiritu na siyang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat purihin, sambahin, ibigin at paglingkuran. At ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ikaw ang pinili kong anak na babae dito sa lupa para magpakilala sa akin. Ilalabas mo yung katotohanan at magiging prangka ka. Di ka matatakot dahil parati mo kong kasama. Ang sino mang pumatay sa'yo, papatayin ko rin. Ipinahayag yan sa akin ng Espiritu Santo. Kapag ako pinatay ng tao dito sa mundo, yung taong napapatay sa akin, sinasabi ko sa inyong katotohanan, hindi ako ang una niyong winalangya, kundi yung banal na spirito na nasa aking katawan
na siya ring Diyos na may gawa ng inyong buhay. Kaya yung mga tao na pumatay kay Kristo sa krus, hindi si Kristo ang una nilang winalangya, kundi ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng banal na Espiritu. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Kaya hindi ako natatakot sa mga taong masasama ang loob dito sa mundo, napatayin man ako ng mga taong yun. Alam ko na darating ang panahon, papatayin din sila ng banal na Espiritu. At ang kanilang kaluluwa, babalik yun sa banal na Espiritu para humarap sa paghuhukom. At kilala ng Espiritu Santo ang kanilang puso. Na demonyo sila dahil hindi nila tinanggap ang katotohanan. Na yung katawan nila ay templo ng banal na Espiritu Santo, at ang banal na Espiritu ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nila. Dahil ang puso nila ay naging sa demonyo, naging kaisa ng demonyong si Satanas, hindi sila maglalakbay na may pag-ibig sa spirito at katotohanan, bagkus sila yung mga magiging kampo ng kadiliman na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Honestly, si Tatay Digong ay espiritong mandirigma. Hindi siya tao lang. Ang kaluluwa niya, espiritu yun, na ipinanganak din sa espiritu ng banal na espiritu. Si Tatay Digong, naglalakbay siya na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Yung mga tao na nalinlang ng mga demonyo, na maging zombie dito sa mundo, kasi yung droga, wala yang idudulot na kabutihan sa'yo. Gagawin kang zombie niyan. Iigahin niya ang iyong utak para yung mga mahal mo sa buhay ay gawan mo ng kasamaan. Honestly, maraming pamilya ang nasira gawa ng droga. Kaya sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. Kasi nga ang drugs, walang idudulot na kabutihan sa kaluluwa ng bawat tao. Maraming kaluluwa ang magiging kaisa ng demonyong si Satanas. Gawa ng droga, maraming krimen ang lumaganap sa ating bansa, kahit sa bawat komunidad. Maraming mga tao ang naging uhaw at gutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Maraming mga kabataan ang minumolestya nila, katapos nilang gahasain ay kanilang pinapatay. Kahit mga kamag-anak nila ay winawalang hiya nila. Kahit magulang, minsan, ang anak niya, ginagahasa niya at pinapatay niya. Dahil wala na siya sa katunuan, naging zombie na siya. Yung kanilang espiritu ay naging kaisa na ng demonyong si Satanas. Si Tatay Digong, honestly, isa siyang espiritong mandirigma na naging kaisa ni Kristo na nasa liwanag ang kanyang kaluluwa. Na ang layunin niya ay hikayatin ng mga tao na tumalikod sa paggawa ng masama. Mamuhay ng naaayon kung ano ang tama. Itong mga leaders ng Roman Catholic at ng Amerika, honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito na sila'y mga kampo ng kadiliman, na pilit nilang dinudungisan ng pangalan ni Tatay Digong. Pero ipinahayag sa akin ng banal na spirito na sabihin mo sa mga kababayan mo dyan sa inyong bansa na ang inyong bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At ang inyong bansa ay sinakop din ng mga Amerikano. Sinikil ng mga leaders na to ang kalayaan at kapayapaan sa inyong bansa dahil sila yung naghari. Gusto nilang manipulahin ang tao sa inyong bansa at diktahan. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Tatay Digong, hindi mo yan kayang i-down. Kahit pilit mo yang ibaba.
pabagsakin ang pangalan niya at pilit mo yung dungisan, ang banal na Espiritu Santo nananahan sa katawan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong naglalakbay na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Kaya si Tatay Digong may bunganga siya ng leon. Yung mga ipokrito, talagang minumura niya. Yung mga pare na nagbabanal-banalan, hindi niya sinasamba. Sinabi nga ni Tatay Digong na yung Diyos ng mga pare ay stupid at walang common sense. Dahil ang katotohanan, ang sinasamba ng mga pare ay mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is hindi iyon ikinalulugod ng banal na spirito na nasa katawan nating mga tao. Dahil ang ating katawan, mga tao, ay templo ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Hindi yung mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Hindi natin dapat iduluhin ang mga pare na tawaging Father. At yung Papa sa Roma, hindi din natin dapat tawagin yung Holy Father. Dahil ang banal na spirito na nasa ating katawan, ang siyang totoong amang espiritual ng ating kaluluwa. Hindi ang mga pare, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko at yung mga pare, mga bula ang propeta sila na lumalapastangan sa banal na spirito. Hindi nila ipinapahayag ang katotohanan na bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng banal na spirito. At dapat na ang banal na Espiritu Santo lang ang kilalanin na amang espiritual. Bagkus ang ginawa ng mga pare at ng Papa ng Romano Katoliko, inidulo nila ang kanilang sarili para iduluhin sila ng mga tao dito sa mundo na tawaging Father. Pero hindi iyon ikinalulugod ng banal na spirito. Ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, ipinapahayag ko sa inyo ang katotohanan. Nakilala ng banal na spirito kung sino yung kanyang mga tupa at kung sino yung mga ulupong, yung mga ahas, mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang lumingkis sa ating bansa ay ang mga leaders ng Roman Catholic. Kaya tayo nalinlang ng mga bulaang propeta na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan at iduluhin yung mga pare na silang ating amang espiritual. Pero pinayag sa akin ng Espiritu Santo, hindi mo sila dapat paniwalaan dahil sila yung mga tao din lang at ang katawan nila, ako rin ang may pag-aari nun. Templo ko ang katawan nila. At ako lang bilang iyong amang espiritual at Diyos, tinawag kita para magpahayag ng katotohanan at sinabi ni Kristo na tayong lahat ay tinawag para maging liwanag at asin dito sa mundo, para magpahayag ng katotohanan. Si Tatay Digong, hindi mo yan kayang pasukuin, hindi yan magpapasakop sa mga ibang nasyon dahil alam niya ng ibang nasyon ang nanakop sa ating bansa. Hindi yan magiging uto-uto o susunod sa kagustuhan ng mga taga-ibang nasyon. Dahil kilala ni Tatay Digong kung sino siya, kung saan siya nagmula. Honestly, si Tatay Digong, ang kaluluwa niyan, hindi siya yung kaya mong itali. Hindi mo siya pwedeng diktahan. Kahit nga yung magulang ni Tatay Digong, lumalabas si Tatay Digong ay may pagka-rebelde anak. Pero mababa ang kalooban niyan, maawain. Pero lumabas yung totoong pagkatao ni Tatay Digong na hindi siya yung kaluluwa na nadidiktahan. Si Tatay Digong malaya, mapayapa yung kanyang kaluluwa. Ang kinakalaban niya ay yung mga kampo ng kadiliman, yung mga kaluluwang demonyo na naghahasik ng kaguluhan dito sa mundo. Pero yung mga taong yon, ang pilit nilang ibinababa si Tatay Digong. Sino ba ang ICC? Para sabihin ko sa inyo, sino ang ICC para manghimasok sa politika ng ating bansa? Sino ang mga Amerikano para manghimasok sa politika ng ating bansa? Sino ang mga leaders ng Roman Catholic para maghimasok sa politika ng ating bansa?
Sinakop tayo ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang ang ating mga ninuno ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Sinikil ng mga Espanyol ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Yung pangalang Maharlika, binurayan ng mga Espanyol para malimutan na ng mga tao sa ating bansa ang totoong orihinal na pangalan ng ating bansa. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa. Nagkaroon tayo ng Pangulong mabuti, si dating late President Ferdinand Marcos. Pinasagana ni dating late President Ferdinand Marcos ang pamumuhay sa ating bansa. Pero dahil hindi nagpapadikta si dating late President Ferdinand Marcos sa mga Amerikano at sa mga Roman Catholic leaders, itong mga demonyo, yung leaders ng Roman Catholic at leaders ng mga Amerikano at yung mga ibang tao sa atin na naging demonyo na rin ang kanilang kaluluwa dahil mas pumanig sila sa mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika, ang puso nila naging sa halimaw na din. So sa halip natulungan nila si dating late President Ferdinand Marcos para ipaglaban ang totoong kababayan nila, nagpaalipin sila sa mga demonyo. Kaya ang ating bansa namuhay pa rin sa kadiliman. Dahil ang naghari dyan sa ating bansa noon na namumuno ay yung mga inilagay ng mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos, kaya yan napabagsak ang kanyang rehimen, ay gawa na yung kanyang dalawang kasamahan sa Rolex 12 members, pili niyang advisor, ay tinraidor siya ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos. Katulad din ni Danding Cuangco. Yung tatlong yan, si Danding Cuangco, si Fidel Valdez Ramos, at saka si Juan Ponce Enrile. Yung tatlong kabilang sa Rolex 12 members na nagdemonyo kay dating late President Ferdinand Marcos, na naging kaisa ng mga ulupong ng mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika. Napilit nilang dinungisan ng pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. Pero pinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo, dahil templo ng banal na Espiritu Santo ang aking katawan at ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang siyang tumawag sa akin para magsalita patungkol sa kanya na siya lang yung nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Ay ang Alpha at Omega, na siyang nagbigay ng buhay, na siya ring aalis sa ating katawan, babawiin yung kaluluwa sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay. At ang buhay natin, ang may hawak ay ang banal na spirito. Yung mga tao na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya, umiibig sa banal na spirito, ay mga anak ng Diyos, naglalakbay sa spirito at katotohanan. Pero yung mga demonyo na sumasamba sa ribolto, santo-santuhan, Diyos-Diyosan at iniidolo nila ang kanilang sarili na silang tawaging Father dito sa mundo, siyang spiritual Father dito sa mundo, siyang Holy Father dito sa mundo, mga kampon sila ng kadiliman na naging kaisa ng demonyong si Satanas. At yung mga Amerikano, honestly, hindi sila mabubuting kaibigan, yung leaders ng Amerika. Ang leaders ng Amerika, honestly, mga kampon sila ng kadiliman. Lilinlangin kanyan para alipinin kanya at diktahan. Mamanipulahin nila ang politika ng iyong bansa kapag inidolo mo sila. Si Tatay Digong, hindi iyan nagpapadikta kanino man. Katulad ni dating late President Ferdinand Marcos, hindi rin nagpapadikta si dating late President Ferdinand Marcos. Pero dahil si dating late President Ferdinand Marcos ay may binuo na Rolex 12 members na naghuda sa kanya, na sumapi sa mga leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika, kung kaya napabagsak ang kanyang rehimen. Si Tatay Digong, malaya yan eh. Malaya yung kanyang kaluluwa. Nasasad nga sa banal na kasulatan, yung tao na naglalakbay nga sa spirito at katotohanan, yung kanyang kaluluwa,
ay lilipad na parang agila. Malaya yan papayapa. Yung lahat ng mga troubles dito sa mundo, kaya niyan lagpasan dahil ang agila, mataas ang lipad niyan. Nasosurface niya yung mga trouble dito sa baba. So yung lahat ng mga pagsubok, nalalampasan niya yan. Yung mga ulupong, yun yung mga ahas. Pag iniakyat mo yan sa taas, wala na silang stamina. So hindi na sila mawawala na sila ng hininga. Mamamatay ang mga demonyo. Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu. Kasi Tatay Digong ay espiritong mandirigma na isang tao na pinili niya dito sa lupa. Ako, isa ring espiritong mandirigma na pinanganak sa espiritu din ng banal na Espiritu para maging sugo ng banal na Espiritu para ipahayag yung katotohanan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Labanang espiritual na. Ang mga Roman Catholic leaders at American leaders wala yang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng Roman Catholic leaders na nanlinlang sa ating mga ninuno. Mga bulaang propeta ang Roman Catholic leaders. Mga kampon sila ng kadiliman na sumasamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan at hindi sila naging kaisa ni Kristo na sumasamba, nagpupuri, umiibig at naglilingkod sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu Santo lang ang siyang Diyos na buhay na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Hindi ang rebolto. Hindi ang mga pare, hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Honestly, darating ang panahon, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu. Dahil yung mga Espanyol, nung sinakop na tayo ng mga Espanyol, yung ating bansa, tinayuan nila yan ang tinayuan ng kanilang simbahan ng relihiyon ng Romano Katoliko. At pilit nilang itinuro sa ating mga ninuno na sumamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Pero bilang isang tinawag ng banal na Espiritu, hinihikayat ko kayong mga tao sa ating bansa na tumalikod kayo sa pagsamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. At huwag niyong iduluhin yung mga pare at yung Papa ng Romano Katoliko dahil mga ulupong sila. Nakampo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Tatandaan yung mga tao, tayong mga tao, na ang katawan natin, templo yan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Hindi ang mga pare, hindi ang mga rebolto at santo-santuhan ng mga leaders ng Roman Catholic. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu na nasa aking katawan, hindi kayo maliligtas ng mga pari na iniidolo nyo, ng Papa ng Romano Katoliko na iniidolo nyo, ng mga rebolto na iniidolo nyo. Kung hindi nyo kinilala ang banal na Espiritu Santo, ang siyang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Dahil hindi kayo patatawarin ng banal na Espiritu at hindi rin kayo kikilalanin ng banal na Espiritu na anak niya. Kaya kapag namatay ka na at lumisang ka na dito sa mundo at humarap na yung kaluluwa sa banal na Espiritu na siyang Diyos na may gawa ng iyong buhay, na siyang maghuhukom sa iyong kaluluwa, hindi ka maliligtas kung hindi ka naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa banal na Espiritu. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma na ang layunin niya ay ipaglaban ang katotohanan. Ipinahayag ni Tatay Digong na tama si dating late President Ferdinand Marcos na dapat talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop sa atin. Doon din sa mga kampo ng kadiliman na mga taong diktador
at manipulator. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ipinahayag sa akin ng banal na spirito na siyang Diyos na sinasamba ko na parati kong kasama, na si dating late President Ferdinand Marcos ay hindi diktador, hindi siya magnanakaw, at lalong hindi siya manipulator. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders, yung mga bulaang propeta, ang nagnakaw sa ating bansa, sa ating lupa, na inari ng mga Espanyol. Ang mga Amerikano, ang mga magnanakaw, na inangkin din yung ating lupa at inalipin ng ating ding mga ninuno na naghasik din ng kaguluhan at kadiliman. Honestly, diyan nang nagkaroon ng Second World War II, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na dahil nga pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor at ginawa tayong allies ng mga Amerikano, ang ginawa ng mga Amerikano, pumunta yan sa ating bansa, yung sina Douglas MacArthur, para linlangin muli ang ating mga ninuno na siyang palabanin sa mga Hapon. At yung ating bansa ang siyang ginawang battlefield, na siyang nadurog noong gera na yon, nung naglaban ang Amerika at Japan, dahil ginawa tayong allies ng Amerika. Yung si Douglas MacArthur, nung pumunta yan sa Pilipinas, sinabi niya, I shall return. Ang naging mission lang ng hayop na iyon ay para linlangin yung mga ninuno natin, para palabanin ang ating mga ninuno sa mga Hapon. At umalis yung Amerikanong yun na si Douglas MacArthur dahil hindi siya lalaban para itaya ang sarili niya para tulungan yung ating mga ninuno. Siya mismo ang pumunta sa ating bansa para linlangin ang ating mga ninuno para kalabanin ng mga Hapon. Ginawa tayong alipin ng mga Amerikano. Diniktahan tayo ng mga Amerikano. Nilinlang tayo ng mga Amerikano. So, sino ang ICC? Para makialam sa politika ng ating bansa. Putang ina ninyo, kayong mga ICC, kayong Amerikanong mga leaders, kayong mga Roman Catholic leaders. Putang ina ninyo, eto yung baho nyo, inilalabas ko na. Kung si Tatay Digong nagmumura dahil totoong sinasabi niya. May bunga nga siya ng leon, ako may bunga nga din ng leon. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ang siya nagbigay ng buhay sa akin. Siya yung Diyos na sinasamba ko. Siya yung nagpapahayag, siya yung nagsasalita para ipahayag ko ang katotohanan. Kayong mga ICC leaders, tumungtong kayo sa lupa. Sa bansa namin ngayon. Huwag kayong tutungtong na maghahari-hari. Dahil talagang dadanak ng dugo. Isa-isa kayo na matotodas. Dahil hindi yung mga tao sa aming bansa na nakita ang kabutihan ni Tatay Digong, hindi sila papayag na usigin nyo ang aming Pangulo na siyang naging mabuting ama sa aming bansa, na usigin nyo. Nasasaad sa banal na kasulatan na yung mga anghel ng Diyos, hindi pababayaan. Yung isang tao na pinili ng Diyos, hindi yan babayaan ng Panginoon. Ipapadala niya yung kanyang mga anghel para protektahan yung tao na yon. At dito sa mundo na to, mapatay mo man ang tao na winawalang hiya mo. Yung taong pumatay doon sa taong sinugo ng Diyos, mamamatay din yung mga yon, dahil ang may hawak ng buhay din ng mga taong Judas na yon ay ang banal na spirito. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu Santo at tagapagsalita ni Kristo, ang banal na spirito ang siyang may hawak ng buhay natin na hindi nakikita ng mata. Ang siyang Alpha at Omega. Ako, tagapagsalita ng banal na Espiritu Santo, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan. Si Tatay Digong ay isang agila, may bagwis ng agila na naglalakbay sa spirito at katotohanan. Itong Roman Catholic leaders, itong mga Amerikano,
Itong ICC leaders, mga ulupong lahat sila. So, sino sila para pakinggan nyo? Tayo ay inalipin ng mga demonyo. Sinakop ng mga demonyo ang ating bansa. At naghasik sila ng kaguluhan sa ating bansa at ng kadiliman. Ngayon, ang gusto ng mga ulupong, mag-down pa rin tayo sa kanila. Pero ito ang katotohanan. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. At tayong lahat ay tinawag ng banal na Espiritu para maging kaisa ni Kristo, na maging liwanag dito sa mundo. At bilang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya, sinasabi ko sa inyo at pinakikilala ko sa inyo kung sino yung mga kampo ng kadiliman na silang mga demonyo, silang totoong magnanakaw, mga manipulator at dictator. Ang Roman Catholic leaders. Sinakop ng mga Roman Catholic leaders ang ating bansa, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Sinakop tayo ng mga Amerikano nung naglaban ang Amerika at ang Espanya, at napagkasunduan yan sa Treaty of Paris nga, na siyang alam din yan ni Tatay Digong, dahil alam ni Tatay Digong ang history din ng ating bansa, na tayo ay sinakop ng mga Amerikano. So, bakit tayo magpapauto, magpapadikta, at hahayaan natin ang mga Amerikano at ibang mga pinutukan ng lintik na leaders kung saan lupalop siya nagmula, na diktahan at pakialaman ang politika sa ating bansa? Honestly, si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma, agila ng silangan. Hindi mo yan matitinag. Kahit patayin mo yan, hindi mo yan hindi magsusurrender sa'yo. Lalaban yan. Total, sinabi din niya, matanda na siya. Hindi siya takot mamatay. Dahil alam niya, pagkatapos niyang mamatay, may kaluluwa pa tayong huhusgahan. Alam ni Tatay Digong na ang pinaglalaban niya ay totoo. Si Tatay Digong ay isang pinili ng Diyos. Naririto sa aklat na to ang pangalan ni Tatay Digong. Ipinahayag ko dito sa aklat na to na si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma, na siyang ipinahayag sa akin ng banal na espiritu. Ang aklat na to, hindi ko to magagawang mag-isa. Lalo't high school graduate lang ako. Etong nilaloob ng aklat na to, halos ang salita dito, Ingles. Ingles lahat ang nasasaad dito. Na ipinahayag ko yung katotohanan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan, siya yung tumawag sa akin para gawin tong aklat na to. Honestly, yung politika sa ating bansa naririto. Yung nangyayaring mga naganap sa ating bansa, nasasaad din sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na. Ang pangalawang libro. Ang title ng aking pangalawang libro na ginagawa ay The Land of Maharlika. Doon, ilalabas ko lahat ang katotohanan. Lahat ng mga taong demonyo na ipinahayag sa akin ng banal na spirito. Isusulat ko doon yung pangalan nila. Honestly, doon sa ginagawa kong pangalawang libro, namumuro si George Soros. Siya yung ipinahayag sa akin ng banal na spirito ng isang tao dito sa mundo na pinakademonyong tao. Dahil mayaman yung tao na yon, feeling niya, Diyos na siya dito sa mundo. Siya yung global manipulator pagdating sa politika. Pag hindi gusto ni George Soros ang leaders ng isang nasyon, pababagsakin niya yan. Ang nag-fund dyan sa EDSA Revolution noong 1986 para pabagsakan ng rehimeng Marcos ay si George Soros. Si George Soros, financier yan ng Rappler. Connected yan sa ng Smartmatic na si Mark Malloch Brown. Si Mark Malloch Brown, yan ni speaker, writer, advisor ni Cory Aquino. Yang mga dilawan, puppets yan ng Amerika, puppets yan ng Roman Catholic. Mga ulupong lahat sila. Ang kaluluwa nila ay demonyo. Naging kaisa ng demonyong si Satanas. Yung mga taong yan, pag namatay, sinasabi ko sa inyo, maraming pupunta sa impyerno. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na tong mga taong ito, mga ulupong to na kumakalaban sa kanya, nagalit sa katotohanan, at yung kanyang mga tupa, pilit na gustong idinadown. Pero ang pinahayag sa akin ng banal na spirito,
na ako ang inyong Diyos, ako lang ang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na ako ang maghuhukom sa inyong kaluluwa. Kilala ko kung sino yung aking mga anak at tupa. Kilala ko kung sino yung mga demonyo na naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan at kumakalaban sa akin. Talagang sinasabi ko sa inyo, ipinahayag to sa akin ng banal na Espiritu Santo. Walang kaluluwa na naging kaisa ng demonyong si Satanas ang nakakapasok sa langit. Dahil doon sa kabilang buhay, ang banal na Espiritu Santo ang hari, ang pinakahari at pinaka-Diyos. Lahat ng mga tao na ang kaluluwa ay naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, nasa panig yun ni Kristo at ng banal na Espiritu. Pero yung mga kaluluwang demonyo na magnanakaw, sinungaling, mga nanlilinlang para iligaw ng landas ang kaluluwa ng kanilang kapwa, naging kaisa sila ng demonyong si Satanas. Honestly, itong nangyayaring labanan din dyan sa Ukraine, sinasabi ko sa inyo, bawat katawan ng tao ay templo ng banal na Espiritu. Dahil nagpalin lang si Zelensky, naging puppet siya ng Amerika, yung kanyang bansa, yung mga tao, dapat inalagaan niya yun. Pero dahil naging puppet siya ng Amerika, yung mga tao, bawat katawan nating mga tao, templo yan ng banal na Espiritu. Hindi pinangalagaan ni Zelensky ang mga kaluluwa ng mga tao na yun. Namuhay yung kaluluwa ng mga taong yun sa bansa niya sa kadiliman, kahirapan. Puros pighati ang dinanas nila. Mga bata, sanggol, lolo, lola, lahat ng mga pamilya nagulo, nawasak, nawala ng tahanan. Maraming ilang miyembro sa kanilang pamilya ang nawala ng mga miyembro ng mahal sa buhay. Gawa nga ng itong Pangulo ng Ukraine ay walang bayag. Nagpapadikta siya sa ibang nasyon para mamuno sa kanyang bansa. Kapag ang Pangulo mo'y walang bayag, walang common sense, uutuin ka ng mga ulupong para wasakin mismo ang sarili mong bansa. Yan ang nangyayari sa bansang Ukraine. Nagpautos si Zelensky sa mga leaders na naging kaisa ng Amerika. Ang labanan naman dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at dugo Laban sa espiritong masasama. Dito sa mundo, ang tingin ng mga Amerikano, pag lumaban ka, yung panlaban mo ay mga tangke, mga ganyan. Na yung mga material na bagay na pumapatay ng tao. Alangan nila pag may mga ganun silang mga panlaban, tapos na yung laban. Hindi pa tapos ang laban. Dahil ang laban dito sa mundo, laban ng espiritual. At ang katotohanan, kapag nakuha mo na yan, lumabas na yung katotohanan ang magpapalaya sa'yo para matigil yung gulo. Pero hanggat nananatiling tanga, yang si Zelensky, sinasabi ko sa inyo, ang kanyang bansa, madudurog yan. Maraming pamilya ang hindi makakabalik sa kanilang tahanan. Dahil mapupuno sila ng takot. Wala silang kalaya at kapayapaan. Baka natutulog sila, patay na. Yun ang nasa isip ng mga tao, kaya hindi na makakabalik pa sa bansa nila. Pero kung itong si Zelensky, sasalungatin niya ang Amerikano, isang pitik lang kayang tudasin si Zelensky ng mga Amerikano na leaders. Ganyan ang ganito yung ng demonyo Hanggat nagpapauto ka sa kanya, magaling ka sa kanya. Gugustuhin ka niya. Pero kapag sinalungat mo na siya, tatraidorin ka na. Ganyan gumawa ang mga Amerikano. Honestly, si Tatay Digong, para sa mga Amerikano, ewan ko lang kung bakit hindi nila kayang patayin. Kasi siguro ang mahawak nga ng buhay natin ang Espiritu Santo, siya ang Diyos na may hawak ng buhay natin.
ang Holy Spirit ang nagkokontrol. So kahit gumawa ng katarantaduhan si Satanas, maghasik siya ng kaguluhan, hindi mo to pwedeng tikuin. Ako ang may hawak ng buhay nito. So alam ng Espiritu Santo na yung mga tao na nasa panig niya, pinoprotektahan niya. At kung mawala man yung mga tao na yun dito sa mundo, katulad ni Kristo, pinatay si Kristo sa krus. Kaluluwa ni Kristo nasa langit kasama ng banal na Espiritu Santo. Si dating late President Ferdinand Marcos, kahit pilit niyang dinungisan ng mga demonyo, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na ang kaluluwa niya malinis. May pagpapahalaga siya sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Si Tatay Digong, may pagpapahalaga rin sa kanyang kapwa. Sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Hinihikayat niya ang mga tao na wag yung ipagbenta ang inyong kaluluwa gawa ng pera. Dahil hindi pera ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lang. Mamumuhay lang tayo dito ng pansamantala dahil aalis tayo dito sa mundong ito. Ang buhay natin may simula at katapusan dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Siya ang may hawak ng simula at katapusan. Kapag sinamba mo ang Espiritu Santo, mamatay ka man dito sa mundo, sa kabilang buhay, mananatiling buhay ang kaluluwa mo at kasama ni Kristo sa langit. Pero yung mga kaluluwa na naging kaisa ng mga pare, ng mga Amerikano, na silang mga kampo ng kadiliman. Sinasabi ko sa inyo, ang kaluluwa nyo, nalinlang na ng demonyong si Satanas para kalabanin nyo ang katotohanan. At ang layunin nyo, mismong kakalahin nyo, kakalabanin ninyo. Dahil nagpauto kayo sa mga demonyo. Narito na tayo sa huling panahon. Si Tatay Digong ay isang espiritong mandirigma at agila ng silangan. Hindi mo yan magpapahuli sa mga ibang nasyon para usigin sa sarili niyang bansa. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan magpapahuli. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, dahil tayo, ang ating bansa ang totoo, lupang hinirang yan ng banal na spirito. Ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Naging Pilipinas lang yan dahil sinakop tayo ng mga Espanyol. At yung pangalang Pilipinas, nanggaling yan sa Judas na hari. Sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng Pilipinas sa sinunod dun sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang pangalan nating bansa. Ito yung katotohanan na siyang ipinapahayag ng banal na spirito na nasa katawan ko. Ako nagpasakop sa banal na spirito dahil ang banal na spirito ang siyang Diyos, Ama ng aking kaluluwa na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, walang karapatan ang ICC, ang Amerika, ang Roman Catholic para manghimasok sa politika sa ating bansa. Ang batas sa ating bansa, para yun sa ating bansa. Hindi dapat tayong pakialaman ng ibang nasyon. Sa Amerika, hindi naman tayo nanghihimasok sa kanilang politika. Ano bang pakialam natin sa politika ng Amerika kung kanilang bansa magulo din? Ito yung sinasabi ni Kristo. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, bakit di mo muna tanggalin yung malaking troso sa iyong mata? Tanggalin mo muna yun para makita mo ng maayos at para malinis mo yung dungis ng iyong kapwa. Kapag wala ng dungis yung mukha mo at wala ng trosong malaking dumi sa iyong mata, saka mo masasabing malinis ka. Pero honestly, sinakop tayo ng mga Amerikano. So, paano naging mabuti ang Amerika? Anong kabutihan ang idinulit ng bansang Amerika sa ating bansa? Kung tayo'y sinakop nila at inalipin nila, minanipula nila ang politika sa ating bansa. Naghasik sila ng kaguluhan sa ating bansa. Sinikil nila ang kalaya at kapayapaan. Sinasabi ko sa inyo, ang labanan dito sa ating mundong ginagalawan ay Armageddon. Armageddon na. Laban ng espiritual.
At nasasaad sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 5 verse 11. No, chapter 5 verse 11. Take no part in the unfruitful work of darkness, but instead expose them. Ito yung layunin ko. Ine-expose ko kung sino yung mga demonyo na kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, na sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa, na ang ating mga ninuno ay kanila ding pinapaghirap. Honestly, sina Andres Bonifacio, yung ating mga bayani, sina Dr. Jose Rizal, kinalaban nila ang mga Espanyol. Dahil gawa ng mga bulaang propeta na nagdala ng relihiyong Romano sa ating bansa, sinakop tayo ng mga Espanyol. Pero hindi yun nakikita ng mga tao na ang mga leaders ng Roman Catholic, mga kampo ng kadiliman. Gawa nila, kaya tayo namuhay sa kadiliman. Gawa ng mga bulaang propeta na yan, sinakop tayo ng mga Espanyol. Ito yung katotohanan. Honestly, pinag sa akin ng banal na spirito, darating ang panahon, yung mga simbahan ng itinayo ng Roman Catholic, lahat ng gigibain. Gigibain nyo lahat yan. At yung lupa na tinitirikan ng mga simbahan ng Romano Katoliko, ibabalik yan sa gobyerno. Dahil babaguhin ng Espiritu Santo, ng banal na spirito, ang ating bansa. Ibabalik nga ang totoong pangalan ng ating bansa na Maharlika, na ninakaw ng mga ibang nasyon, ng mga bulaang propeta. At pinalitan nila ng pangalan. Pero ang banal na spirito, ang spirito rin ng katotohanan, ay ang siyang Diyos ng katotohanan at Diyos ng hustisya. Ang mga ICC leaders, sino sila para paniwalaan nyo at para sundin nyo at katakutan nyo? Hindi sila mga Diyos, hindi sila Diyos ng hustisya. Ang banal na spirito lang, ang espiritu ng katotohanan, ang siyang espiritu rin ng katarungan, na nagbibigay ng katarungan. Dahil siya yung Diyos na may hawak ng buhay natin. Siya ang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Bilang tagapagsalita ng banal na Espiritu Santo, na siyang may gawa ng aking buhay, na siyang Diyos na sa aking sinasamba, ipinapahayag ko sa inyong katotohanan na ang leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika ay silang mga magnanakaw, kampo ng kadiliman na siyang lumingki sa ating bansa. Ang mga ICC leaders ay mga ipokrito. Bago nyo arestuhin si Tatay Digong, bakit hindi nyo muna alamin ang kasaysayan sa aming bansa? Kung paano kami namuhay sa kadiliman. Inalipin kami ng Roman Catholic leaders. Dapat yan muna ang inyong inaalam. At yung mga yan ang dapat yung inaaresto. Dahil sila yung nanakop sa aming bansa. Naninakaw yung aming lupa para maging pag-aari ng mga Espanyol. Yung mga Amerikano, sinakop din kami. Bakit hindi nyo to nakikita? Mga ipokrito kayong pinutukan kayo ng lintik, kayong mga ICC leaders. Mga demonyo kayong lahat. So, sino kayo para magsabi sa amin kung anong tama at mali? Mga putang ina ninyo talaga. Tama si Tatay Digong, talagang makakapagmura ka eh. Mga putang ina ninyo. Kayo ang kampo ng kadiliman. Kayo ang dapat inaaresto. Kayo ang dapat, yung sinabi ni Kristo, yung mga doon sa parables, the weeds, na nung ang Panginoon ay naghasik ng mabubuting binhi, dumating yung demonyo at naghasik din ng kanyang binhi. Sinabi ng anghel na hindi galing yun sa Diyos yung mga masasamang damo. Sabi ng anghel sa Diyos, kung bubunutin na daw yung mga yung mga damong masasama. Ang sabi ng Panginoon, wag mo munang bunutin. Bunutin natin sa harvest. Kapag kayong anihan na, ihiwalay nyo yung mga masasama, bigkisin at sunugin. At yung mabubuti, ilagay nyo sa aking kamalig.
Honestly, yung mga kaluluwang mabubuti, yun yung nasa panig ng Diyos Ama, ang banal na Espiritu Santo. Yung mga masasamang tao, yung masama ang kanilang kaluluwa, na sila nag-aasik ng kaguluhan at kadiliman, sila yung mga kampo ng demonyo na si Satanas, na nag-aasik ng kaguluhan. Sila yung mga masasamang damo na bibigkisin at susunugin. Honestly, kayong mga leaders ng Roman Catholic at ng Amerika, kayong ICC, pumunta kayo sa bansa namin ngayon at malalaman ng taong katotohanan, kayong namumuro. Wala kayong karapatan para manghimasok sa aming bansa dahil kayo ang mga ulupong at kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan sa aming bansa. Kayong mga leaders ngayon ng Roman Catholic at ng Amerika, leaders ng ICC, makinig kayo. Hindi kayo mga Diyos, mga ulupong kayo. Ang Espiritu Santo lang, ang banal na Espiritu, ang siyang Diyos ng katarungan, Diyos ng katotohanan, at Diyos na siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng buong sangkatawan, hindi kayong mga ulupong. Gumising kayo sa ating bansa, yung mga aking mga kababayan dyan, bilang isang pagsalita ng banal na Espiritu Santo, tatandaan nyo ang katawan nyo, templo rin ng banal na Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay nyo, ang banal na Espiritu. Magsisi na kayo, tumalikod na kayo sa paggawa ng masama, at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo kung gusto nyong maligtas sa inyong kaluluwa, bago pa man bawiin ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo. Ang mga taong namumuhay na may pagpapahalaga sa buhay espiritual nila at sa buhay espiritual ng kanilang kapwa, ay naging kaisa ni Kristo. Ang mga kaluluwang demonyo na lumalapastangan sa banal na Espiritu at lumalapastangan sa kanilang kapwa ay mga naging kaisa ng demonyong si Satanas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!